Kabanata 6. Mahigit 2 buwan na ang tiyan ni Janelle, nakakaramdam na rin siya ng lahat ng sintomas ng isang naglilihi. 2 buwan na ang inihingi niyang bakasyon sa opisina, kaya sa kondo lang siya. Halos hindi naman siya nakakaramdam ng pagkabagot sa bahay dahil inaabala niya ang sarili sa pagkakaburda sa mga damit at bigkis ng baby. Pati ang mga lampin ay nilalagyan niya ng pangalan. Habang si Michelle ay halos gabi-gabing dumadalaw para dalan siya ng kung ano-anong pagkain at prutas. Ito rin ang regular na nagdadala sa kanya sa klinika ng OB-GYN niya. "Oh, kumusta naman ang maghapon mo?" Nakangiting tanong ni Michelle habang inilalapag ang mga pinamiling prutas. "Okay lang. Medyo nahilo lang naman ako kanina kaya hindi ako nakapagtapos sa binuburdahan ko. May dala ka bang dinner mo? Hindi kasi ako nakapagluto." "Wala pero okay lang. Hindi naman ako magtatagal, may lakad kasi ako." "Os, may date ka?" Nakangiting tanong niya habang inisisyoso ang dalang prutas ng binata. "Wow, may uwi ka palang manggang hilaw. Ikaw talaga, anong date?" "Ka-business meeting ko lang si ma'am." "Ma'am o maan?" "Uy, maan daw, babae pala ha. Maganda ba?" Namimilya ang ngiti sa mga labing tanong niya. "Ha?" Ilang sandaling ito napatitig sa kanya. "Well, medyo." "See, haamin ka rin pala. Kung ano-ano pang sinasabi mo na naka-business meeting. Teka, kailan mo ba ako ipapakilala sa kanya?" "Ay, hiyaan mo, minsan ay dadalhin ko siya rito." Titig na titig pa rin ang binata sa mukha niya habang nagsasalita ito. "Wow, sige. Itawag mo lang sa akin para naman mapagluto ako ng pagkain natin ha. Sana naman kapag naging kayo na, for life na yung relasyon papasukin mo. Aba, nakakapagod din naman ang maghanap ng babaeng mamahalin na. Kaya ikaw, matuto ka nang mag-adjust sa ugali nila. Hindi iyong puro ikaw ang tama. Tignan mo nangyayari sa relasyon niyo ni Joanna. Cool off, pero nauwi rin sa totoong breakup." Hindi kumibo si Michelle. Nakatitig pa rin ito sa kanya. "Uy, kumibo ka naman. Huwag mo sabing napipikon ka na naman." "Hindi," nag-iwas ito ng tingin. "Huwag ka mag-alala. Kapag natagpuan ko na ang babaeng mamahalin ko habang buhay, I'll make sure na hindi siya mawawala sa akin. Kahit lunukin ko na lahat ng pride ko, gagawin ko. Just to be with her." "Aba, dapat lang ano. O, lakad ka na at baka mahuli ka sa date mo." Nakangiting pagtataboy niya rito. "Oo, kainin mo na yung mga dala kong prutas ha. Saka huwag ka magpupuyat, baka naman lamain mo na pa yung mga binuburdahan mo. Marami pang araw para gawin mo yan." "Opo, daddy. Hindi po ako nagpupuyat." Pabirong wika niya. "Ano ka mo?" "Anong ano ka mo? Anong tawag mo sa akin?" Sabi ko, opo, daddy. Kasi magiging daddy ka na, hindi ba? Sa kung magsasalita ka, para bang ikaw ang daddy ko?" Pahagik-hik niyang tugon. "Ganun?" Natatawang wika nito. "Oo, lakad na, baka humuli ka sa date mo." "Sige, ingat ka rito ha. Kung may problema, tawag ka lang." "Opo." Nang makaalis na si Michelle, itinuloy na ni Janelle ang pagkain ng mga prutas na dala nito. "Baby, ang kulit ng daddy mo ano?" Nakangiting kinakausap niya ang buhay na nasa sinapupunan habang kumakain. Pero nakakatuwa naman siya, talagang hindi niya tayo pinababayaan. Kaya lang kailangan na niyang umalis para sa date niya. Baka sakali ang maan na iyon ang babaeng para sa kanya ano. Baka iyon ang babaeng pakakasalan niya. Hanggang unti-unting napalis ang ngiti sa mga labi ng dalaga dahil sa pagdatal ng relasyon sa kanyang utak. Pero paano na kaya kapag mag-aasawa na ang daddy mo? Siyempre, mababawasan na ang panahon na ibibigay niya sa atin, hindi ba? Baka nga mawala na siya ng pagkakataong puntahan tayo. Siyempre, sino ba namang asawang papayag na may kahati sa panahon ng asawa niya?
Natahimik si Janine sa pakakausap na nasa sinapupunan ng unti-unti nang mag-sink-in sa kanyang utak ang kahulugan ng salitang namutawi sa kanyang bibig. Paano nga bang mangyayari sa akin? Sa amin ng baby, lalo na pang usapin namin na yung setup na ito ay walang pakialamanan ng aming lihim. Kahit ang sarili naming mga magulang, ilang sandali napatitig sa kawalan si Janine. God, bakit ganito? Parang may pumipiga sa puso ko. Bakit parang ang sakit? I'd never felt this kind of feeling before kapag nalalaman ko na may kadate siya. I am going to be selfish dahil siya ang ama ng baby ko. May bahagyang kirot na naramdaman sa kanyang sinapupunan si Janine. O ano ba yun? Bakit parang ang kirot? Yun ba yung sinasabi ng gumagalaw ang baby? Maya-maya lang ay nawala naman ang kirot. Kaya tinapos na niya ang pagkain ng prutas at nagtuloy siya sa kanyang silid para matulog. Kahit pa nakukulitin siya sa kapapaalala sa kanya ni Michelle na huwag siya magpupuyat. Sinusunod niya ito. Ilang sandali pa naiidlip na siya. O, nang bigla siya napadilat, sabay sapo sa puso nang biglang humilab. Aray ko, ang sakit. Namimilipit na daing niya. Anong nangyayari ba? Bakit? Natigilan si Janine. Sabay sulyap sa bandang ibaba. Suot ng pantulog. No! Gimbal niya nang makitang may bahid ng dugo ang damit. Oh God, no, please, no! Nahiiyak habang namimilipit na pilit niyang inahagilap ang kanyang cellphone upang tawagan si Mitchell. Hello, Janine? Bakit? Mitch, tulungan mo ako. Dinudugo ako. Ano? Bakit? Pagdaka ay bumakas na rin ang pag-aalala ng tinig ng binata mula sa kabilang linya. Aray! Mitchell, ang sakit! Just hold on. Darating na ako. Sige na. Yun lang ay nawala na ito sa kabilang linya. Mitch, bilisan mo. Ganda iyak pa rin na namimilipit sa sakit ang dalaga. Ang baby ko, wag mong kunin. Ayoko, please. Mahigpit ang hawak niya sa bandang puson. At tila ba'y ganoong paraan ay mapipigil niya ang tuluyang pagbaksak ng munting buhay mula sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa sobrang sakit ng kanyang nararanasan, nagsimula ng magdilim ang kanyang paningin.